Magandang umaga po sa ating lahat. Morning! A blessed morning po at muli tayo ay magsama-samang muli upang papurihan ang ating Panginoon, ating manlilikha at ating tagapagligtas. Pasalamatan natin siya dahil sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay ay patuloy siyang tapat at tunay sa kanyang mga pangako na tayo ingatan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Dalangin natin na sa araw nito ay tanging siya lamang ating papupurihan at sasambahin. Ihanda natin ating mga puso't isipan sa ating mga pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Sa natin ating mga Biblia sa awit 76 or Psalms 96. At ito po ang sinasabi. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are worthless idols. But the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him, all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. Yes, the world is established, it shall never be moved. He will judge the peoples with equity. Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Let the field exult and everything in it. Then shall all the trees of the forest faithfulness. Tayo po'y manalangin. O muli, Panginoon namin, Diyos sa mga pangyarihan. Aming Amang nasa langit, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na kami inyong tinipong muli upang papurihan ka at pasalamatan ka at itaas ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil kami inyong patuloy na iniingatan, Panginoon. Sa kabila ng mga alalahanin, Panginoon, sa mundo, sa mga temptation, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya siya nag-iingat sa amin at siya patuloy na nagbabago sa amin ayon sa inyong wangis at langanin. Salamat, Panginoon, dahil kami hindi pinapabayaan. Sapat kaming biyaya, Panginoon, sa aming pangahawakan sa aming buhay. Sapagkat Ikaw ang aming Diyos sa manilikha. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nung ginawa at nilikha ayon sa inyong kapangyarihan. At kayo din, Panginoon, ang siya mag-iingat nito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa inyong mga anak na inyong tinipon sa araw nito upang papurihan ka at sambahin. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang siyang aming Diyos na ng aming pag-asa ay nasa inyo. Siya ang pangahawa sapagkat sa ginawa ng Panginoong sa Kristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang nagpanumbalik muli, Panginoon, sa aming sin upang makatayo kami at makatulong sa inyong presensya. Nagpupuri at nagpupuri sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, tanging sa araw nito, na tanging Ikaw lamang aming iisipin, papapurihan at sasambahin. Sapagkat kay aming Diyos na pakita. Karapat dapat lamang na Ikaw ay papurihan. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong pagliligtas sa amin. Sa pamamagitan ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen.
Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating community singing. Sa pangunguna po yan ng ating praise worship team. Inaanyan ko po ang lahat na umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Morning. Psalms 96 verses 1 to 3 says, Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Proclaim good tidings of His salvation from day to day. Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. Pinapayag ng mga awit dito na umawit tayong mga inirang ng bagong awitin para sa Panginoon. Isang awit na pumupuri sa Kanyang pagliligtas at sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Ang awit ng papuri na ito ay dapat awitin sa lahat ng mga bansa upang maipahayag ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Habang tayo sumasamba na ipapahayag natin sa ating mga kapatid at kaibigan ang Kanyang pagliligtas. Ito ang dakila at kamangha-manghang gawa ng Panginoon nang ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang siyang tumanggap ng kaparusahan na tayo dapat ang dumanas. Ngunit sa pamamagitan niya ay dumaloy ang kapatawaran sa atin at nagsigaling tayo sa karamdaman ng ating kaluman. Kaya mga kapatid, umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Let's sing, O Church Arise.
Morning po. May mga natanggap po tayong mga prayer requests and thanksgiving doon sa ating group chat. And nais ko pong malaman kung may mga gusto pa tayong habol doon sa ating listahan bago tayo dumulog sa ating Panginoon. Meron pa po ba? Gusto si ano po kasi umakit po ako. May parang tinlang aso po siguro na tsaka yung nanay na yun. Okay. Si Boknay at saka si... Yung nanay, si Vanessa. Ate Vanessa. Okay, sige. Intrang paso. Sino pa po? Po. Ayun ang maganda na. Oh, okay. Kaya niyo po ba? Baka medyo Hindi naman kayo nahihilo. hindi naman kaya siguro. Pero okay lang na kung let's say sakaling hindi niyo po kaya na okay lang na ano na umakyat po kayo magpahinga kayo. Okay lang naman. Meron pa po. Ako din, Pastor. May siguro pala. Okay. Okay. Meron pa po. Anything else? Wala na? Sige. Higit po natin ang ating mga mata at tumulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our dear Lord, we thank you once again for another Sunday that you have given us. Salamat Panginoon that you have kept us this past week and you have gathered us once again in your presence, worship you in song, in the reading of your word, and in study, in listening to it, and in the ministry of giving, and in the exchanging of spiritual gifts. Salamat Panginoon that through this day we are able to worship you and to also serve one another. That through it, dear Lord, we are able to bear one another's burdens in your presence, all for your glory and glory alone. So, dear Lord, we praise you for your wisdom and goodness and grace toward your people. Salamat Panginoon that we are able to stand in your presence. Bless you with all of our hearts and lift your name on high. Today, dear Lord, we come to you with humility. We seek Panginoon as we confess our sins. As we confess, Panginoon, how we have disregarded your word in our lives, in our speech, even in our thoughts. And so we ask, dear Lord, for forgiveness, even as Christ, whose work on the cross has earned for us the forgiveness of our sins, who was raised for our justification. So we come, dear Lord, to the throne of grace, seeking the blessings He has earned for us. We ask, dear Lord, that as you cleanse us, as you purify us, we pray, dear Lord, na matandaan po namin lahat ng inyong tinuro at inyong ituturo sa amin sa araw na ito. Nawa, tulungan niyo rin po kami na isabuhay ang mga ito. We pray, dear Lord, that just as your Spirit would apply, dear Lord, the blessings of salvation in our lives, so we pray, dear Lord, that we will also shine as lights, dear Lord, in this world.
so that those around us, as they see our good works, they will give glory to our Father who is in heaven. And so through this, dear Lord, we pray that and in understanding this in all our callings, Panginoon, we pray that we would remember always that you have called us to be your children. Just as our Father in heaven is holy, so we pray, dear Lord, that we would live lives that are holy and reserved unto you. And so, dear Lord, we also come to you with praying for our country, the Philippines, at yung mga leaders namin. We pray, dear Lord, that you would grant wisdom sa kanila sa mga decisions that they need to make, sa mga programs that they need to implement para makatulong sa aming mga kababayan. We ask, dear Lord, na maging maayos po ang mga programs. Even now, dear Lord, as the world is facing crisis, we ask that you would guide our leaders. There are rumors of wars. There are rumors, dear Lord, of earthquakes. But you are on your throne. And so, we find our contentment and our delight, dear Lord, in you, even in the midst of struggles, persecutions, in the midst of trouble. We pray, dear Lord, that you would watch over us. And even as you do, dear Lord, we find our peace only and only in you, and our hopes in you. And so, dear Lord, we pray that you would guide our country as our leaders do, dear Lord, in the next few years. For we know, dear Lord, that the purpose you have placed our leaders in authority so that they could protect the welfare of the people because they are your servants. For this, dear Lord, we thank you. We also come to you, dear Lord, remembering the ministry that you have placed in our hands. We seek, dear Lord, that we would be faithful stewards. As we live out your word, we pray, dear Lord, that as a church, we would continue functioning as one. That just as you have taught your apostles to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all that you have commanded them to do. So we pray that we would be able to teach and make disciples as well, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And as we do so, we pray that you would continue to be faithful to your people, even as you are, while we hold on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. And so just as you preserve us, may we persevere, dear Lord, in the trials that we face, in the difficulties we face, Panginoon, each day, each week, each month.
of the year. Grant us, O Lord, to see your faithfulness in the past. And in your promises may we trust, dear Lord, for you alone are faithful and true. And so, dear Lord, as we prepare for our anniversary and to celebrate, dear Lord, your faithfulness to VBM these past 5 years, we ask that you would grant us strength and the resources needed so that the church would prepare. We pray, dear Lord, for our committees, the teachers that are preparing for August 18. We pray that provisions would be given, Panginoon. And we pray na maging maayos din ang mga schedules, especially ng mga students. Ganon din, dear Lord, for the rest of us that are members of the different committees preparing, Panginoon, for August 25. We pray that you would direct us, Panginoon. Our tendency, dear Lord, is that in the many things we do, we tend to focus on the things we do. But dear Lord, we pray that you would continue to remind us that these celebrations have a purpose. And that is because dear Lord, you have been good to us. It is because you called us, Panginoon, to your Son, Jesus Christ. It is because of your grace and faithfulness to your people. And so we pray, dear Lord, that we would be faithful in the ministry that you have called us, the ministry of the gospel of peace, of reconciliation, the gospel of Christ and His kingdom. We pray that we would be able to continue in this, in its preaching, until you return. Dear Lord, we also pray for those of us na may sakit sa umagang ito. We ask that you would extend your healing hands upon us. We pray that you would take away what needs to be taken away, and we would be well. We pray, dear Lord, for Erlene, who could not be here today dahil mataas yung kanyang heart rate. So medyo anxious siya, Panginoon, sa kanyang nararamdaman at kulang din sa tulog. So we pray, dear Lord, that you would help her doctor find yung cause ng mga symptoms. And we pray kung ano man yung mga medicines that have been prescribed sa kanya, may this be effective din, Panginoon. Makapag-respond din yung kanyang katawan properly doon sa mga medications. We also ask, dear Lord, for healing para kay Kuya Owing na nilalagnat ngayon, kay Ate Rose na sinisipon, at saka kay Buknay and Ate Vanessa na tinatrangkaso. We had these illnesses, Panginoon, this past week, and for those of us na nagre-recover, we are thankful, Panginoon, for your healing. And for those of us na magkakasakit pa lang, we ask for strength. We ask, dear Lord, that you would we pray, dear Lord, that you would help us even as we take rest, Panginoon, and yung needed na medicines at saka food and care of our families. We pray that you would use this also for our recovery. We also pray, dear Lord, for those of us who could not be here, katulad ni na Shekinah, Jewel. We pray also for DJ as they take their civil service exams.
Even as they have prepared for this, we ask, dear Lord, that they would pass, Panginoon, itong exams with flying colors, thus opening doors for them, Panginoon, in public service. We also pray for our students, dear Lord, that you would guide them and grant them wisdom and grit. May they persist, Panginoon, learn, Panginoon, from you, even as you teach them what it means to be a student and how this ought to be applied, Panginoon, sa kanilang buhay. We pray for Jaira as she takes a new course in education, at ganun din, Panginoon, for the rest of the students who are also preparing, Panginoon, yung mga requirements nila and assessments. We pray na mag-qualify din sila as they pass yung mga requirements needed. Dear Lord, we also pray for the young families that you have given to us. We pray that they would learn, Panginoon, to listen to you. And as they do, may they come to understand that they are not simply providers of the physical needs of their families, but that you have called them to provide for the spiritual needs of the families, so that they would come to know you, the great God who is good, who sees our needs, who is faithful to His promises, who is true, and sees us through. And so we pray, dear Lord, for them that they would be able to rear their children in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. May they, through their difficulties and challenges, come to know your grace as well. As a church, we pray, dear Lord, that we would point them to you and that we would equip them as well. May they learn, dear Lord, to come to you with bended knee, as all of us have come in your presence as well. For you are the sovereign King, the Holy One, who sits on the throne above all thrones. And so, dear Lord, we thank you that through these ministries, we are able to exchange gifts with one another, to fulfill, Panginoon, to see where good is needed, and to be able to serve, dear Lord, just as you have called us to, with the grace that you have applied to your people. We pray, dear Lord, as well, that as we point one another to you, may you open eyes of our hearts, may you open our ears as well. Grant us to see, dear Lord, your beauty and majesty. Grant us to understand even your word as you teach it to us this morning. As you speak to our minds, speak to our hearts, we pray that you would change us as well. And we would be changed. And so we thank you, dear Lord, once again, for the opportunity, for the privilege to come to you and study and learn from you. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Matthew chapter 13 verses 24 to 30 and 36 to 43. At kasabay din po ito ay ihatid sa atin ng ating pastor
ang mensahe mula sa ating babasahin passage mula sa book ni Matthew. Nawa ang Banal na Espiritu ang siyang tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin at makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Tumayo po tayong lahat ng mga paggalang sa pagbasa ng salita natin. So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Matthew chapter 13. Matthew 13, 24 to 30, and then 36 to 43. At ganito po ang sinasabi. Babasahin ko po sa English. Ganito po ang sinasabi sa Matthew 13, 24 to 30. Jesus presented another parable to them, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went away. But when the wheat sprouted and bore grain, then the tares became evident also. The slaves of the landowner came and said to him, 'Sir, did you not sow good seed in your field? Enemy has done this.' The slave said to him, 'Do you want us then to go and gather them up?' But he said, 'No, for while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them. Allow both to grow together until the harvest, and in the time of the harvest I will say to the reapers, first gather up the tares and bind them in bundles to burn them up, but gather the wheat into my barn.'" Talon tayo sa verse 36. "Then he left the crowds and went into the house, and his disciples came to him and said, 'Explain to us the parable of the tares of the field.' And he said, 'The one who sows the good seed is the Son of Man, and the field is the world. And as for the good seed, these are the sons of the kingdom, and the tares are the sons of the evil one. And the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age. And the reapers are angels. So just as the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all stumbling blocks, and those who commit lawlessness, and will throw them into the furnace of fire. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. The kingdom of their Father, then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear." This is the word of the Lord. Praise be to God. Makakapo na po tayo. Okay. Very familiar sa atin yung passage. And very similar din po. Sapagkat magkasunod po actually binigay ito ng Panginoong Jesus sa book ni Matthew, yung parable of the sower and yung wheat, at saka susunod doon yung parable of the tares. Sa Tagalog, pwedeng makita natin, may subtitle dyan sa section na yan, ang talinghaga ng pangsirang damo sa bukid, o sa ibang translations, ang talinghaga ng damo sa triguhan. Noong sinulat po ito ni Matthew, itong kanyang aklat, nag-aalala siya para sa mga buhay ng kanyang mga readers. Dahil currently sila po ay inuusig. Dati silang mga Hudyo at nakakilala po sila sa Panginoon, at ngayon inuusig sila noong panahon ni Emperor Nero. But Matthew dito in his book records Jesus' words that they should continue to follow the will of my Father. Ang tendency kapag tayo ay inuusig, dalawa lang ang response natin. Kapag nakakaranas po tayo ng difficulty dahil sa ating pananampalataya, we are either forced to iisipin natin, compelled tayo, are we compelled to continue? Or do we fall away? Talikuran na lang. Ano pa ba ang saysay nito? Dito sa aklat ni Matthew,
he records Jesus' words that they should continue to follow the will of my Father. In spite of the circumstances, sabi niya, because on that day, yung day of the Lord, He will sit as judge and expose those who work iniquity. Babalik ang Panginoong Jesucristo at siya ang uupo bilang dakilang hukom. May araw ng paghahatol. And so, our decisions reflect the kind of life we live today, and at the same time, it also reflects yung pananampalataya natin kung naninindigan ba talaga tayo kay Kristo o hindi. Sa ating pag-aaral po, panalangin ko po na makilala natin na ang Diyos ang ilaw at dakilang hukom, na maghahayag ng lahat ng gawain sa pagbabalik ni Jesucristo. Siya ang nag-iingat sa atin upang manatili tayo sa Kanyang anak hanggang huli. And my hope is that this message ministers to you, my brothers and sisters and friends, who are struggling in your faith and in the midst of persecution, so that you can make sense of the pressures of life as we live in the gracious presence of God, under the authority of God, to the praise and glory of our great God. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay may simple outline lang, dalawang bahagi lang siya. Unang-una sa Matthew 13:24-30, nandyan po yung declaration of the parable. Yung pag-express ni Jesucristo, yung pagkwento niya, paghayag niya. At saka pangalawa, yung interpretation and application ng parable na makikita natin sa verses 36-43. Itong parable of the tares of the field, or damo, ay pangalawang talinghaga ng ating Panginoon dito sa passage. Inuna niya muna ipahayag yung parable of the sower. And part ito ng mahabang sermon na binigay ng Panginoon habang nakaupo po siya sa loob ng isang bangka sa tabi ng Galilee. So, imagine natin na napakaraming tao nandun sa baybay ng Galilee at nandun siya nakaupo siya mag-isa sa isang bangka at kinikwentuhan niya ang mga tao. At ito yung mga kwento niya tungkol sa kakarian. Ayon dito sa kanyang parable of the sower, just a brief review, para naintindihan natin kung paano siya nag-transition dito sa parable of the tares or talinghaga ng ng pansirang damo. Sabi sa Matthew 13:1-2, that day Jesus went out of the house and was sitting by the sea. And large crowds gathered to him, so he got into a boat and sat down, and the whole crowd was standing on the beach. So, dalawang klase ng tao ang nakikinig sa kanya. Klase ng tao ang kausap niya. Unang-una yung mga alagad niya. At syempre, yung karamihang sunod lang ng sunod para makakain. At yung tinutukoy niya dito ay yung mga meron doon na gustong kumain lang dahil nakikita nila yung mga milagro niya. Diba? Alam natin yun. Merong iba na sumusunod sa kanya dahil iniisip nila na baka mapagaling sila. At syempre, merong mga usisero. Ito na pala yung nagpapagaling. Pakinggan nga natin. Itong nakararami, sila po yung mga sinabihan ng ating Panginoon mula sa Prophet Isaiah. Sabi niya sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. We need to ask now, bakit ganito? At ano ang kinalaman nito sa talinghaga? Bakit may ganong hatol ang Panginoon at anong kinalaman nito sa talinghaga? Sa Bible po, ang parables o talinghaga ay mga kwentong makalangit, ngunit hango po sa pang-araw-araw na pangyayari sa buhay. Parang tulad dito sa isang joke na mayroon po itong punchline sa dulo. Hindi na, mapapansin nyo kapag nagkukwento tayo, napansin ko kasi sa ibang mga, pag nakikinig ako ng mga messages ukol sa mga talinghaga, minsan nag-overanalyze pero hindi naman dapat Ang magagaling na magkwento, wala masyadong analysis sapagkat yung punchline nasa dulo. Parang katulad ng isang joke, kapag comedian ka, ang punchline usually nasa dulo. At ang magagaling na magkwento ay usually mga Asians.
Sabi nga po ni Gordon Fee, isang ordained minister at saka theologian na sumulat ng How to Read Your Bible for All It's Worth. Ganito yung definition niya ng isang talinghaga. The two things that capture the hearer of a joke and elicit a response of laughter are the same two things that capture the hearer of Jesus' parables. Namely, their knowledge of the points of reference, yung characters in the parable with whom they identify, at saka yung unexpected turn in the story. So, meron twist siya. Ngayon siguro natatanong natin, ano kaya ang layunin ng Panginoon para magkwento siya ng talinghaga? Sinabi po sa verses 10 and 11 ng Matthew 13, "And the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables?" Bakit? Tinanong nila siya, bakit kailangan mo pang magkwento ng talinghaga o patalinghaga? Bakit hindi na lang, why don't you speak plainly? Sabi ng Panginoon, "To you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted." Yung to you referring to his disciples, yung kausap niya, it has been granted to know the mysteries of the kingdom. Ibig sabihin, approve ang Ama na ibigay ni Jesucristo sa kanila ang mga katotohanan ng kaharian. Tapos sabi, to them, referring doon sa nakararami, sa ibang mga nakikinig. Sabi niya, mananatili itong hiwaga sa kanila. Hindi nila ito maintindihan, at dahil hindi nila ito maintindihan, hindi nila makikita ang kaharian. So, nais niya ipahayag ang hiwaga ng kaharian sa kanyang mga alagad at sadya niyang tinatago ang kahulugan sa mga hindi pinagkalooban na maunawaan ito. Ganun talaga. Sasabihin natin unfair. Hindi po unfair ang Diyos. Kung unfair po siya, iisipin natin, gusto natin ng patas. Ang dapat para sa atin, kung hinihingi natin ang pagiging patas at makatarungan ng Diyos, ang dapat para sa lahat sa atin ay impyerno. Dapat para sa atin ay kaparusahan. Dapat para sa atin ay kapahamakan. Pero sa kanyang biyaya, sa kanyang kagandahang loob, may mga pinili siya para makarinig ng kanyang pahayag, para maunawaan at makita nila ang kalwalhatian ng Diyos sa kanyang kaharian. May mga pinili siya para buksan ang mata at ang mga tenga para makapakinig sila. Sapagkat sa kanila binigay ang katotohanan ng kaharian. Which leads us now dito sa ating pinag-aaralan. So, yung review ngayon ng Parable of the Sower, alam na natin yung may 4 na klase ng tagapakinig. Mayroong mga binhi na nahasik sa tabing daan. So, sila yung may pandinig, ngunit walang pananalig. At napatunayan ito nang dumating ang mga bighati at pag-uusig, hindi sila nanatiling tapat sa salita ng Panginoon. Pangalawa, may mga binhi naman na nahasik sa batuhan. Diba? May pandinig sila, ngunit wala namang ugat. Tinatanggap nila ang salita na may buong galak, ngunit nang tumagal ay hindi nag-ugat. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, madali silang matitisod. When they are confronted with the truth of God's Word, na-offend sila. Pangatlo, may mga binhi na nakasik sa mga dawagan. May pandinig sila, ngunit walang paghinog. Naririnig nila ang salita, ngunit abala sila sa mga bagay ukol sa mundong ito. At nagiging maibigin sila sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso at hindi nagbibigay puma. Kasi nga, mas priority nila yung mga pinagkakaabalahan nila sa mundong ito. Pangapat, meron namang mga binhi na nahasik sa magandang lupa. Ito yung may pandinig ng pag-iingat at pagtsatsaga at naririnig nila ang salita at nauunawaan ito. At ito yung namumunga. Ito yung klase ng pandinig na pinahahalagahan ang salita ng Panginoon. So dito sa Parable of the Sower, ang binhi ay yung pandinig. Yung uri ng pandinig. Dito sa ating passage ngayon, ang binhi ay yung klase ng mga tao.
Sabi sa verses 24 to 26, Jesus presented another parable to them, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in the field, but while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. But when the wheat sprouted and bore grain, then the tares became evident also." So itong wheat na ito, ginagamit nila ito sa tinapay, sa daily nila, sa daily consumption nila ng pagkain, sa paggawa ng iba't ibang klase ng tinapay. Para sa atin, itong wheat, minsan nagagamit din bukod sa tinapay, nagagamit din ito sa ibang mga beverages. Ngayon, itong wheat na ito, dahil part ito ng kanilang staple, so kailangan nila ito. At dito sila umaasa ng kanilang ikinabubuhay. Sabi dyan ng Panginoong Jesus, ang kaharian ng langit ay natutulad raw sa isang tao. Hindi niya sinabi na ang kaharian ng langit ay isang lalaki na ganito. Hindi. He was telling us na merong situation ngayon sa kaharian. At ganito ang sitwasyon ngayon. Natutulad ito sa isang magsasaka o sa isang lalaki na naghasik ng mga binhi sa kanyang bukid. Habang natutulog yung mga tao, yung mga yung kanyang mga alipin, notice, hindi sinabi ng Panginoon na natulog yung lalaki. Okay? Kaya alam niya hindi natulog yung magsasaka. Habang natutulog yung mga tao, may kaaway raw na naghasik ng damo sa pagitan ng trigo at umalis. Hamo po ito sa kanilang everyday experience. Dahil ang kanilang economy ay agricultural, karaniwan itong nangyayari po sa kanila. Parang katulad rin sa atin. Meron tayong part ng economy natin na agricultural rin, ang industry. Imagine ngayon, kung kayo ang magsasaka, at nakadepende ikaw at ang iyong pamilya sa ganda at dami ng magiging ani. Ganoon naman ang mga magsasakay. Nakadepende sila doon sa magiging ani, sa dami at ganda ng magiging ani. Tapos, ganito ang ginawa ng isang competing farmer. Meron nga sa side ni na Jovi ang kwento, magsasaka siya. Merong mga ibang mga kamag-anak na nakikipag-compete, sinunog yung kanila property. Kaya kung ikaw ay magsasaka, dito ka umaasa na sa ikabubuhay nyo. Tapos biglang may nagtanim na kung ano-ano dyan. So paano na? Ang sabi ng mga scholars, itong damo raw, poisonous ito eh. Sabi nila, most probably, ang tawag nila dito ay bearded darnel. Sabi nila, itong klase ng damong ito, mukha siyang trigo. Kamukha na trigo sa una. Tapos pag kinonsum ito, may toxic ito eh. Tapos bukod doon, syempre, dahil ito'y damo, pahihirapan nito, kukuha ito ng nutrients sa lupa. So paano na? Yung nutrients sa lupa na dapat para doon sa trigo, mag-share pa sila ngayon ng damo. Okay. Ganyan yung sitwasyon ngayon. So ano pa yung ikabubuhay ngayon? Sira lahat. Diba? Ayon sa passage, ano raw ang hinasik ng kaaway? Ito ay damo or tares. Kamukha nito ang trigo. Sa una, hindi halata na ito'y masamang damo. Pero nang umusbong, lumaki at lumago ang mga trigo, lumitaw rin ang pansirang damo kasabay ng mga ito. Noong unang panahon, baka iniisip natin, bakit hindi na lang maglagay dyan ng mga weed killers? Mga chemical. Wala naman silang mga chemical mo. Bubunutin mo yan talaga, isa-isahin mo. Verses 27 to 28. The slaves of the landowner came and said to him, "Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?" And he said to them, "An enemy has done this." The slaves said to him, "Do you want us then to go and gather them up?"
Nang magising raw ang mga alipin, nagulat sila sa kanilang nakita. Kaya lumapit sila sa kanilang amo at sinabi, hindi ba ang tinanim mo ay mga mabubuting binhi? Eh, saan nagmula itong mga damo? Sumagot ang magsasaka, saan? Sabi niya, isang kaaway ang gumawa nito. Enemy has done this. Alam niya kung sino ang gumawa nun. Bakit? Kasi hindi siya tulog. Hindi siya natulog. So, tinanong nila siya kung ibig ba niya na ipatanggal o bunutin itong mga damo at pagtipunin. Do you want us then to go and gather them up? Anong sagot? Verses 29 to 30. But he said, no, for while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them. May pakialam yung magsasaka doon sa mangyayari sa mga trigo. You may uproot the wheat with them. Allow both to grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, first gather up the tares and bind them in bundles to burn them up, but gather the wheat into my barn. So ang sagot ng magsasaka, wag mong bubunutin. Kasi baka sumama pati ang mga trigo. Huwag mong gagawin yun. Hintayin na lang natin ang pag-aani at doon natin sabay-sabay na bunutin. Tapos, ang gawin natin, syempre, titipunin natin yung damo at bibigkisin para sunugin. Ang mga trigo titipunin para sa bangan ng magsasaka. And this will be useful for the world. So, ano po kaya ang ibig sabihin ng talinghaga? Yun yung kwento ng Panginoong Jesus. Ganun lang kasimple. Master storyteller siya. At lahat tayo nakaka-relate. Dahil alam natin kung anong buhay ng magsasaka. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Punta tayo sa verses 36 to 39. Pagkatapos po niya ibigay ang talinghaga, nagbigay pa siya ng 2 pang talinghaga. Kaya nga sabi ko, napakahaba nitong sermon niya. Ilang talinghaga ang binigay niya. So pagkatapos nitong talinghaga ng mga trigo, nagbigay pa siya ng 2 pang talinghaga. Hindi na natin tatalakayin itong talinghaga ng mustard seed at ng levadura or pampaalsa. Hindi na natin papaliwanag yun. Tatalo na tayo dito sa verses. Tatalo po tayo sa verses 36 to 39. Sabi po dyan, then he left the crowds and went into the house. So lumabas na siya. Iniwan niya yung mga crowds. Pagkatapos niya ikwento yun, tapos pumasok sila sa bahay. Kasama yung kanyang mga alagad. And his disciples, pagkapasok nila sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad. Nilapitan siya, tinanong, explain to us the parable of the tares of the field. And he said, the one who sows the good seed is the Son of Man, and the field is the world. And as for the good seed, these are the sons of the kingdom. And the tares are the sons of the evil one. And the enemy who sowed them is the devil. Sa mga tuwid, hayag dito ngayon ang gawain ng kaaway. Pansinin natin kung paano ito pinaliwanag ng Panginoon. Si Kristo po yung magsasaka. Siya yung naghahasik ng mabuting binhi. Ang kaaway, ginagaya niya ang gawain ni Kristo. Naghasik din siya. Pero masasamang binhi. Tapos pansinin din natin ang karakter ng masamang binhi. Katulad rin nila ang trigo. Ginagaya nila. Ang tawag sa English dyan, aping. Diba, pag pumunta tayo sa zoo, pumunta tayo sa cage ng mga unggoy. Pag pumunta tayo sa cage ng mga unggoy, minsan meron tayong makikita na unggoy na ginagaya yung ginagawa natin. Pag kinamot natin ulo natin, kakamutin din nila yung ulo natin. Pag ninitin tayo, ninilibin sila. Aping ang tawag doon. And so makikita natin dito na ganun ang ginagawa ng kaaway dito. Ginagaya niya yung kay Kristo. Itong mundo na ating kinagagalawan ngayon, makikita rin natin, bukod sa ginagaya ng kaaway ang gawain ni Kristo, makita natin ngayon na sabay ang trigo at ang damo
Sabay natutubo ang kabutihan at ang kasamaan. Ang tawag po namin dito sa theology ay theodicy, the problem of evil. Marami sa mga tao hirap na maunawaan itong konseptong ito, the problem of evil. Sapagkat isip nila, dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang Diyos ay perfect, dahil ang Diyos ay banal, hindi ba dapat tinanggal na niya ang kasamaan noon pa? Sa hardin pa lang, dapat pinuksan na niya ang kasamaan sa mundo. Ngunit nandito at nananatili ang kasamaan ngayon. Therefore, walang Diyos. Ganon ang konsepto nila. Ang mali sa kanilang argument ay wala silang konsepto ng time. Wala silang konsepto ng direction ng kasaysayan. Akala nila ganun lang ang plano ng Diyos. Sa talinghaga ng Panginoong Hesus, sinabi po niya na darating ang araw ng pag-aani. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng tao ay may direksyon at may patutunguhan. Lahat ng nararanasan natin ngayon, lahat ng paghihirap na nararanasan natin dahil sa ating pananampalataya, ay may direksyon. Ang direksyon nun ay papunta doon sa araw ng pag-aani. Araw ng kahatulan para sa lahat. At hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao. Doon papunta ang lahat ng bagay. Therefore, yun yung paliwanag kung bakit hindi pa tinatanggal ng Diyos ang kasamaan sa mundong ito. On our part, hindi natin makikilala ngayon kung sino itong mga hinasik ng kaaway. Baka kasi iniisip natin, sino kaya yung mga kaaway? Hindi natin sila agad makikilala. At mahihirapan tayong makilala sila dahil kamukha nila ang mga trigo. At ginagaya nila ang gawain ng trigo. Mukha sila trigo eh. Hindi lang yon. Pahihirapan din nila ang mga trigo. Kinukuha nila ang nutrients sa lupa, pahihirapan din nila ang mga mabubuting tinghit. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa 2 Corinthians 11:14-15, sabi po niya, at hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas man ay mapagkukunwaring anghel na kaliwanagan. Ang technical term ng isang anghel ay messenger. Messenger of light. Pero para maging messenger ka, kailangan sumusunod ka sa Diyos. Sinusunod mo ang kanyang kautusan. At ngayon, si Satanas daw ayon kay Apostol Pablo, ay nagkukunwaring sumunod si Satanas. Sinasabi niya, nasugo ako ng liwanag. At sinasabi niya sa mga taong ito, ako ay isang anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Doon sila hayag. Kaya nga mga kapatid, the Lord is requiring His people. He is requiring His people, tayo, na magbantay, maging mapagmatyag. Kasi hindi natin alam kung saan at kailan na lang sila biglang lilitaw. Sila yung mga mapagpanggap, magaling, at matamis ang mga salita. Gagaling mag-preach. Hinasik sila para manling lang. Marurunong. At ang pinag-aralan ay lahat ng kasinungalingan. Marunong silang gumamit ng wika ng mga Kristiyano at matalinong kausap. Nakaka-impress din sila. Ang sabi sa talinghaga, but while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. Tapos dito sa interpretation, sabi dyan, the field is the world. Ibig sabihin, kalat sila sa buong mundo. Mas marami sila. You can find them in the workplace. You will find them in government.
nandyan sila sa paggupitan sa tabi, o maaaring nandyan sila sa sari-sari store. You will find them among our friends. You will also find them among our families. You will find them in the basketball court, in school. You will find them at home. You can find them among our loved ones. At even inside the church. Tulad ng pagpapahirap ng damo sa pagtubo ng trigo, pahihirapan rin ng mga manlilinlang ang mga Kristiyano, ang mga tagasunod ni Kristo sa paglago. Hinasik po sila ng kaaway sa buong mundo. Let that sink in. Siguro naiisip po natin, Pastor, paano namin sila makikilala kung pahihirapan nila kami? I am not saying, mga kapatid, na pagdudahan natin ang isa't isa. Baka yun kasi ang response natin. What I'm saying is this. Ito ang reality na kinakaharap ng church. Ito ang reality na kinakaharap ng mabuting binhi ng mga trigo. Hindi ko sinasabi na pagdudahan natin ang isa't isa at magtututuro tayo ay si ganyan pala ay masamang damo. Hindi yun ang attitude na tinuturo dito. Hindi yun ang hinihinging tugon ng talinghaga. This is what God's people face in the kingdom today. Ito ay isang situation ng kingdom. At tinatawag po tayo na maging mapagmatsyag at maging maingat. Kaya nga kinuwento ito ng Panginoong Jesus. The only way that we will be alert and discerning sa gawa ng kaaway ay kung matututo tayo sa kanyang kautusan, sa kanyang katotohanan, dito sa kanyang salita. Kailangan natin mag-aral ng mabuti at magdisiplina. Kailangan natin mag-exercise ng discipline. It is the only way para makilala at makapag-discern tayo. Kung natatandaan natin ang ating kabataan nung nanonood pa tayo ng mga cartoons, sa mga nanonood ng G.I. Joe, pagkatapos po ng cartoon, lagi silang may sinasabi. Sabi nila, knowing is half the battle. So ang question ngayon is, if knowing is half the battle, how will we now discern yung panlilinlang ng kaaway? At paano ma-expose yun kung hindi natin ituturo ngayon ang tama? Kaya nga natin tinuturo ang tama. Kaya mapapansin nyo rin, mayroong isang pastor na so-called evangelical na lumabas na ang totoong kulay. Maririnig pa natin siya noon sa DCAS, tsaka ewan ko sa DCFE. At ngayon, lumabas na ang totoong kulay. Pero matagal ko nang winawarning ang mga kausap kong Kristiyano. False teacher yan. Lumabas na ang totoong kulay. Makikita nyo siya, pinag-usapan siya last month ng mga kapastoran. At ayun na nga, lumalabas na false teacher siya. Ang tinuturo niya, iba ang Diyos sa Old Testament, iba ang Ama ni Jesucristo, at ang Diyos sa Old Testament, yun daw ay masama. So, ilang Diyos ba meron? Hindi ko alam sa kanya. Pero ang ginawa niya, dinivide niya ngayon ang Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos na mabuti, ang lumikha ng lahat ng bagay, ay hindi nag-iisa rin. May problema siya. At pinaninindigan niya yun. Sabi niya, nung pumutok itong balita at nagdebate ang mga pastor, sinabi niya, para sa church ko lang yun, hindi para sa inyo. Kung ang katotohanan pala ay totoo, bakit niyo tinatago ito? At kiniklaim mo na para sa inyo lang yun. Kung totoo. Hindi ba dapat ang katotohanan ay for the public to hear? Yun ang sabi ng mga pastor. Kung totoo nga ang at kung katotohanan ang inyong pinaninindigan. Mga kapatid, mag-aral po tayo ng mabuti upang di tayo nalilinlang.
Mag-ingat po tayo sapagkat hindi lahat ng nagsasabi na Kristiyano at born again sila ay alipin ni Kristo. Yun ang uulit-ulitin ko. Hindi po lahat ng nagsasabi na Christian sila ay Kristiyano talaga. Kaya medyo maingat ako, hindi nyo ako maririnig na nagsasabi, ay Christian din sila. Hihintayin ko na mamunga yan. Hihintayin ko na mag-ugat siya sa salita. Hihintayin ko na mapatunayan yan. Hihintayin ko na dumaan siya sa pagsubok at titignan ko kung ano ang desisyon niya. Kay Kristo ka ba o sa sarili mo lang? Titignan ko kung paano ka magsalita. Kilala mo ba si Kristo talaga? Ang tinanggap mo ay ebanghelyo ba? Siya ba? Bakit? Lilinlangin nila ang mga trigo, sapagkat pahihirapan nila ang mga tapat. So first, ito ngayon ang application. Sa verses 36 to 39, makikita po natin ito. It is God's plan for good and evil to be found together in this age. So we should not be surprised. It is God's plan for good and evil to be found together in this age. So we should not be surprised. Hindi dapat tayo nagugulat sa mga ganitong bagay. Pangalawa, punta tayo sa verses 39 to 42. Ang pangalawa dyan ay, we should not take comfort in sin while waiting for Christ the victorious one. We should not take comfort in sin while waiting for Christ the victorious one. Sabi sa verses 39 to 42, and the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age, and the reapers are angels. So just as the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all stumbling blocks and those who commit lawlessness, and will throw them into the furnace of fire, in that place where there will be weeping and gnashing of teeth. Etong stumbling blocks na tinutukoy ng Panginoon and those who commit lawlessness, sapagkat ang definition niya ng tagasunod ni Kristo ay ganito. Ang lahat ng tagasunod ni Kristo ay nagmamahal sa kautusan ng Ama. Lahat sila sumusunod kay Kristo kasi alam nila kung ano ang kautusan. Sapagkat yung hearers dito ni Matthew ay mga Hudyo na Kristiyano. And so kilala nila ang Ama. Kaya sabi niya, sino daw itong stumbling blocks? Ito yung mga gumagawa. Pag sinabing stumbling blocks kasi, sa original language ganito siya. Natisod ka para mamuhay ka sa kasalanan. Ganun ang nangyari. Dahil ayaw mo sa sinasabi ni Kristo, natisod ka ngayon, at ano ang naging decision mo? Mamumuhay na lang ako sa kasalanan, ang susundin ko ay ang sarili ko. Hindi ko na susundin si Kristo. So yun yung sinasabing stumbling blocks dito. At sa sabi, pagdating daw ni Kristo, lahat ng stumbling blocks at lahat ng ayaw sa kautusan ay itatapon niya sa apoy. Pag tinignan natin ang Bible at pag pinag-aralan natin ito, ang may pinakamaraming beses na nangaral ukol sa kakatulan at kapahamakan sa impyerno ay hindi mga propeta. Hindi rin ang mga apostles. Ang nangaral ng maraming beses ukol sa kakatulan at kapahamakan at nagbigay babala tungkol dito ay ang Panginoong Hesus, ang nagmula sa Ama. Hindi naman ito kwentong kutsero. Hindi rin ito kwentong barbero. May parating na kakatulan. At ang anak ang nagpahayag nito. Mapapansin din natin pag pinag-aralan natin ang kanyang mga talinghaga. Marami sa kanyang mga talinghaga ay tungkol sa impyerno. Tungkol sa impyerno. May kasabihan po tayo na ang masamang damo ay matagal. Matagal? Parang hindi na kayo naniniwala doon. May naghihintay po na hatol para sa kanila. Lahat ay hahatulan sa pagbabalik ni Kristo at lahat ay mahahayag
at makikilala kung sila ay trigo ba o kung sila ay damo. Sa araw na yun, makikilala ng lahat. Ibig sabihin, ngayon pa lang, tapos na ang boxing. Ngayon pa lang tapos na ang boxing. Kilala na natin kung sino ang panalo. Sabihin po natin, sino dito mahilig manood pag si Pacquiao ang lumalaban? Ayaw pa itaas yung kamay. Ako nanonood nun. Pero nalaman ko later on na meron palang, may twist kasi yun eh. May kinalaman yun sa pera eh. Sa mga organizers. Pero anyway, putting that aside, kapag nanonood tayo ng competition o sa boxing na lang, sabihin natin naglaban ang Pilipinas versus Algeria. At alam mo na kung sino panalo. Narinig mo na kasi. Tapos, nag-decide ka na manood ng replay ng boxing match. Kapag nanonood ka, nakita mo na umabot hanggang round 10 ang boxing. Pero alam mo na, at the back of your mind, alam mo na kung sino mananalo. Alam mo, Pilipinas ang mananalo. Ano yun? Pagdating ng round 10, iiyak-iyak ka. Nakita mo kasi bugbog sarado yung Pilipino o yung Pilipinas. Sasabihin mo, iiyak-iyak ka. Kahit alam mo kung sino mananalo. Ay, ano ba naman yun? Tingnan mo ginawa nila sa manok natin, ganyan-ganyan. Ganun ba kapag nanood ka ng replay? Wala pa akong nakikita ang ganun manood ng replay. Alam na nila kung sino ang panalo, tapos iiyak-iyak. Alam nila na manok nila ang mananalo. Alam nila na Pilipinas ang mananalo, pero iiyak-iyak pag bugbog sarado. Wala pa akong nakikita ang ganun. Pero minsan ganun tayo sa buhay Kristiyano eh. Tapos na yung boxing, alam natin kung sino panalo, pero kung mamuhay tayo, kung tingnan natin ang mundo, para tayong mga talunan. Tapos pag nahirapan sa buhay na ito, dahil sa ating mga kasalanan, iiyak-iyak tayo. Nakita nyo? Sinasabi sa atin ng kasulatan, may nagtagumpay at siya ang hahatol sa lahat. Tapos na po ang boxing. Dahil tayo ay kay Kristo, kabilang po tayo sa sambahayan ng nagtagumpay. Ano dapat ngayon ang tugon natin? Dapat ba tayong kampante sa ating mga kasalanan? O kontento tayo na lumago sa pananampalataya habang naghihintay sa Panginoon? Sabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 10, "Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you." Be diligent. Be all the more diligent, sabi ni Pedro, to make certain about His calling and choosing you. And so we must take great care in examining ourselves, our hearts, our commitments, our minds, our attitudes, that we are God's children. May responsibilidad po tayo na suriin ang ating mga sarili na tayo'y kay Kristo at hinihintay natin ang Kanyang pagbabalik. So yun yung point number 2. We should not take comfort in our sin while waiting for Christ, the victorious one. Punta tayo sa pangatlo. Verse 43. Sabi dyan, "Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear." So ito yung third principle na makikita natin dito. We should persevere in Christ. Sapagkat ito ang naghihintay sa atin. Ano ba ibig sabihin ni Kristo nito? Mga kapatid at kaibigan, darating ang araw na ipakikilala ni Kristo kung sino yung mga taga-sunod niya. Noong unang panahon, kapag ikaw ay nasa kupunan
ng nagtagumpay, kung ikaw ay nasa panig ng nagtagumpay at papasok kayo sa lungsod, in this case sa capital ng Rome, pagpapasok kayo at manonood tayo ng kapag nanonood tayo ng mga movies katulad ng Gladiator o ng Rome, pag nanonood tayo, mapapansin natin yung nagtagumpay, papasok siya sa Kapitolyo at yung mga kasama niya na kasama rin sa celebration. Hindi sila naiiwan. So, hindi lang yun, pakikilala niya rin. Ito, si ganito. Nakikilala sila. Ganun ang gagawin ni Kristo at the end of the age. Kaya nga sinabi, and the righteous will shine forth as the sun. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, we are the light of the world. Pero, dito sa verse 43, sabi niya, the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Mas higit pa ang liwanag, ang pagluluwalhati sa atin ng Diyos. Doon sa kaharian ng kanyang Ama. Makikilala ng lahat ng buong mundo kung sino ang kay Kristo. Bagamat pahihirapan tayo ngayon. Bagamat nahihirapan tayo. At marami tayong distractions. Pero ang sasabihin sa atin ni Kristo, so kanino kayo nakikinig? Kanino tayo sumusunod? Dahil kay Kristo tayo sumusunod, ito ang pangako niya. Kaya magpatuloy lang tayo kay Kristo. Huwag tayong mapapagod sa pagsunod sa Kanya. Huwag tayong mapapagod sa pakikinig sa Kanya. Bagamat mahihirapan tayo ngayon at mahihirapan tayong tunay dahil sa Ebanghelyo at sa pananampalataya, kapit lang, hindi naman tayo pababayaan. Kailangan natin magtiis katulad ng ating Panginoon. Manindigan tayo kay Kristo. Buhatin natin ang ating krus hanggang huli. And because we love Christ, we should persevere in Him. Because He is the one who preserves us until the end. Hindi naman tayo pababayaan. And so, sabi dyan, verse 43, number 3, we should persevere in Christ. Number 4, balikan lang natin ang verse 36. Sabi sa verse 36, then He left the crowds and went into the house. And His disciples came to Him and said, explain to us the parable of the tares of the field. Alam na natin ang character ng kaaway. Alam natin ang character ng kanyang mga binhi. Kilala natin si Kristo dito. Siya yung naghahasik ng mabuting binhi. Pero, kailangan natin tanungin ang scriptures. Ano ngayon ang character, ano ngayon ang tanda ng isang mabuting binhi o ng isang trigo? Paano natin malalaman na siya ay isang mabuting binhi? Interestingly, pinakita dito ni Mateo kung ano yun. Sabi ko kanina, may dalawang uri ng nakikinig sa Panginoon. Yung mga madla na nakapaligid sa Kanya at iba't iba ang expectation sa Kanya. Magpapagaling siya, magpapakain siya, magmimilagro siya para sa kanila. Sumusunod sila sa Kanya para makakain, para mapagalingan, and so on. Puro mga sariling interes. At syempre, pangalawa, yung mga alagad na kahit saan siya pumunta, sumasama sila. At sila lang ang tanging nagtanong. Sabi dyan sa verse 36, then He left the crowds and went into the house, and His disciples came to Him and said, explain to us the parable of the tares of the field. Anong ginawa ng mga alagad? Lumapit sila sa Kanya at nagtanong. Ano yung tinanong nila? Paliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.
Bakit? Nagtatanong sila kasi gusto nila maunawaan ito. So, sino ang nagtanong? Sinong lumapit kay Jesus at nagtanong? Yung mga tao ba? Hindi. Yung tapat na tagasunod. Ganyan ang tanda ng tunay na tagasunod ni Kristo. Nakikinig dahil may pandinig. Pakumbaba silang lumalapit kay Jesus at nagre-request para lalo nilang maintindihan ang kanyang salita. Para sa kanila, hindi sapat na marinig lang nila ang talinghaga. Para sa kanila, alam nila na si Jesus ang salita. Alam nila na si Jesus ang nagmula sa Ama. Alam nila na si Jesus ang Panginoon. Kaya nga lumalapit sila sa Kanya at humihiling na maunawaan pa, maintindihan pa nila ang salita. Para lalo nilang ma-appreciate ito at makilala nila siya. Christ's followers are privileged, mga kapatid, kaibigan, to graciously receive the mysteries revealed to them. And just like Christ's followers when He was still here, pinagkalooban din tayo ngayong umagang ito na marinig ang talinghagang ito. At dahil narinig natin ang talinghagang ito at ang interpretation ng Panginoon, may responsibilidad tayo na tumugon. Ang bawat isa ay may responsibilidad na tumugon sa Panginoon. Dahil pinagkalooban tayo na marinig ito ngayon. Hindi natin sa araw ng paghuhukom, hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon na hindi ko kasi narinig yung tungkol sa kakatunan sa aming pastor eh. Hindi natin pwedeng pasinungalingan yun sa araw na yun. We are held responsible for our faith and for how we receive the Word. At anong magiging tugon natin ayon sa Kanyang biyaya? Na marinig ang mensahe at hiwaga ng Kanyang kaharian. Ang tugon dapat natin ay ang paglapit at paghiling sa Kanya na ipaliwanag pa niya ang Kanyang salita sa atin. Ang tugon dapat natin ay lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Kung baba tayong lumapit sa Kanya, upang lalo nating marinig pa ang Kanyang salita. Ito po ang talinghaga ng masamang damo sa bukid. Makinig po ang may pandinig. Sa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang dakilang Panginoon. Pakumbaba tayong lumapit sa Panginoon at nanalangin. Our dear Lord, we thank you for your word. Thank you for confronting us with the truth. We thank you, dear Lord, that we are able to understand your ways, your plan. And so we humbly come to you, seeking that you would open our eyes, ears to the truth. We thank you that you have shown us your plan for the kingdom. That even though, Panginoon, good and evil are found in the midst of one another, in this age, there will come a day when you would reveal your people, and they shall shine forth as the sun in the kingdom of your Father. And because they will shine, the whole world will know kung sino yung masamang damo. Marireveal them, Panginoon, on that day. And you will throw them, Panginoon,
You will gather them up and throw them in the furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Doon sila pahihirapan sa walang hanggan. And so, Lord, we ask that just as you continue to speak to us through your word, we pray that individually as well, grant, Panginoon, that we would hear more of your word. Give us new desires, Panginoon, to open our Bibles, to study it, so that we would learn more about you. And so that we are equipped, Panginoon, as well, to warn others of the coming judgment. Because on that day, you will sit as judge. At ang lahat ay kakatulad. And so grant, dear Lord, that we would continue in following you, that we would be faithful to your word, and that in times of trouble, in times of tribulation and persecution, we would stand by your word. Because you have shown us as well, Panginoon. Pinakita niyo, Panginoon, kung sino ang nagtagumpay. Kayo po ang uupo sa luklukan. Kayo ang hakatol sa lahat. And therefore, hindi mananaig, Panginoon, ang kasamaan. Hindi magtatagal. Grant, dear Lord, that we would be able to teach this, to preach this to others as well. That as a church, we would also continue in your word. So we thank you that you have opened our eyes to the truth today. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Ngayon po ay dadakot po tayo sa ating tithes and offerings for our ministry of buksan po natin mga Biblia sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Tapos sinasabi, pag-ingatan niyong hindi pakitang tawang pagtupat ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga pagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan niyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Tumayo po tayo lahat. Tayo po'y umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son,
O muli aming Diyos sa mga salamat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, na kami nyung sinipo ng pagpapurihan ka at pasalamatan ka at makinig ng iyong salita, Panginoon. Ang inyong salita mo siyang dapat namin pinag-aaralan dahil sa iyong salita, Panginoon, kayo nagpakilala bilang inyong mga alagad, tapat na alagad ng tagasunod. Dapat namin itong pag-aralan upang makilala ko pa ng lubusan. Makita mo yung kagandahan at ang kaluwalhatian. Dahil din sa inyo, Panginoon, sa inyong salita, siyang nagbibigay sa amin ng paalala ko na may darating na hatol na sa inyong kaluwalhatian, sa inyong kabanalan, sa inyong katuwiran, Panginoon. Hatulan niyo ang lahat ng mga nagkasala sa inyo, Panginoon. Tapon sa ikatigahan na malayo sa inyong presensya. Ngunit salamat, Panginoon, dahil kami bigyan nyo ng tandig upang mapakinggan namin, Panginoon, ang Ebanghelyo. Ang ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus, siyang naging buhay para sa amin. Siyang naging kabayaran sa aming mga kasalanan. At nagbigay katuwiran sa inyong harapan. At siyang muli naglapit muli sa inyong Panginoon, sa inyong presensya. Salamat din, Panginoon, dahil bigyan niyo kami ng binuksan niyo ang aming mga puso't isipan, aming mga mata, upang makikita, Panginoon, ng kaluwalhatian at yung kagandahang loob. So, tunay at tapat ka, Panginoon, napakabusila ng mga puso. At sagana ka sa Panginoon sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon. Dalangin namin na kayo ang siyang patuloy na mag-ingat sa aming Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, na lumapit sa inyo. Na may kababahang loob. Upang kilalanin ka, Panginoon, ng lubusan. Alamin at sundin ang iyong kalooban, Panginoon, dito sa amin, sa aming buhay. Bilang tagasunod, Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang mag-iingat sa amin. Siyang magpapanatili sa amin hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Siyang hahatol sa lahat ng tao dito sa mundo. Salamat, Panginoon, dahil binilang niyo kami, Panginoon, sa inyong kahal. Pamakasama ka sa buhay na walang hanggan. Nagpupuri at nagpupuri lamang sa iyo. Sa inyong kaluwalhatian, sa inyong kalakilaan, sa inyong kabanalan. Muli, Panginoon, dalangin namin na sa aming pagbibigay, nawa magamit namin ito hindi lang sa pangangailangan ng aming mga kapatid na pangangailangan. At hindi lang namin ito magamit, Panginoon, sa pangangailangan ng Iglesia, kundi magamit namin ito una, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong salita. Upang lahat ng mga anak, Panginoon, ay makalapit sa iyo. Sa pamamagitan ng biyaya na
Manatili po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.